Ka-Express, isang napakainit na tanong ngayon ang umiikot sa mundo ng Philippine basketball. Posible bang makapaglaro si Kai Sotto para sa Gilas, Pilipinas? At kasabay nito ay makahabol din sa NBA Summer League? Well, sa unang tingin, parang imposibleng pagsabayin ang dalawang napakalaking responsibilidad. Pero habang papalapit ang off-season basketball calendar, may ilang sitwasyon na maaring magbigay ng pagkakataon para mangyari ito. Ang pinakamalaking layunin ni Kai ngayon ay may pakita sa mga NBA scouts na handa siyang bumalik sa pinakamataas na antas ng competition matapos ang kanyang injury setback. May mga ulat na muling binubuo ni Kai ang kanyang landas patungong NBA Summer League, isang mahalagang entablado kung saan maaring makakuha siya ng Exhibit 10 contract, training camp invitation o maging two-way contract, at may mga lumalabas ding report na ang paglahok niya sa Summer League ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi siya agad makakasama sa ilang national team commitments ngayong taon. Pero dito nagiging interesting ang usapan. Kilala si Kai bilang isa sa mga pinaka-committed na manlalaro pagdating sa pagsuot ng Gilas jersey. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na niyang pinili ang national team kahit may pagkakataong kailangang isakripisyo ang ibang oportunidad. Noong mga nakaraang Summer League windows, naging malaking usapin na rin ang conflict sa pagitan ng NBA opportunities at Gilas commitments. Kaya ngayon, ang tanong ng marami ay hindi kung gusto ba ni Kai maglaro para sa Gilas. Ang tunay na tanong ay kung may sabat bang espasyo sa schedule upang magawa niya ang pareho. At kung mayroon man, maaari itong maging pinakamagandang senaryo para sa Philippine basketball at sa NBA dream ni Kai. Kung susuriin natin mabuti ang sitwasyon, may isang paraan kung paano maaring mangyari ang best of both worlds para kay Kai. Una, kailangan nating tandaan na ang Summer League ay hindi buong off-season tumatakbo. Karaniwan itong tumatagal lamang ng ilang araw hanggang halos 2 linggo, depende sa programa ng kupunan. Sa kasaysayan ni Kai, nakatanggap na siya ng Summer League invitation mula sa Orlando Magic, kung saan nakaranas siya ng NBA level training, practices at actual game action laban sa ilan sa pinakamahuhusay na young prospects sa mundo. Ngayon, matapos ang kanyang pagbabalik mula sa injury at ang mga ulat na muli siyang nakatuon sa NBA pathway, malinaw na mahalaga para sa kanyang kampo ang Summer League exposure. Ang Summer League ay hindi lamang tungkol sa mga laro. Dito nakatingin ang mga NBA executives, scouts, player development staff at coaching personnel. Isang mahalagang performance lamang ang maaring magbukas ng pinto para sa training camp invite o Exhibit 10 opportunity. Pero hindi rin may kakaila na malaking bahagi si Kai ng long-term plans ng Gilas. Kapag healthy si Kai, nagbabago ang buong depensa at interior presence ng national team. Ang kombinasyon ng kanyang rim protection, rebounding at floor spacing isang bagay na bihirang makita sa Asian basketball. Kaya ano ang posibleng solusyon? Ang isang senaryo ay unahin muna ni Kai ang NBA Summer League commitments. Kung sakaling makatanggap siya ng imbitasyon, pagkatapos ng Summer League, maaari siyang direktang sumama sa national team para sa mga susunod na training camps o tournaments, basta hindi mag-overlap ang eksaktong schedule. Ito rin ang setup na madalas makita sa ibang international players na parehong may NBA aspirations at national team obligations. Pero sa katunayan, hindi na bago kay Kai ang ganitong uri ng balancing act ng mga nakaraang taon. Ilang beses na siyang napunta sa sitwasyong kailangan timbangin ang NBA opportunities at ang kanyang commitment sa Pilipinas. May mga pagkakataong pinili niya ang Gilas at meron ding mga pagkakataong kinailangan niyang unahin ang professional development para sa mas malaking layunin sa hinaharap. At ang magandang balita para sa mga Pinoy ay iisa lamang ang ultimate goal ng dalawang landas na ito. Kapag mas gumaling si Kai sa NBA environment, mas magiging malakas din ang Gilas sa mga susunod na taon. Ang tagumpay ni Kai sa Summer League ay hindi lamang personal na panalo rin ito para sa buong Philippine basketball. Kaya sa puntong ito, hindi pa sarado ang pinto para sa sabayang pangarap na NBA Summer League at Gilas Pilipinas. Ang lahat ay nakasalalay sa magiging schedule, sa kondisyon ng kanyang katawan, at sa magiging desisyon ng kanyang kampo at ng national team management. Pero isang bagay ang sigurado, kapag muling nakita natin si Kai sa Summer League stage, milyong-milyong Pinoy ang muling naniniwala ng NBA dream ay buhay na buhay pa rin. May isa bang mahalagang aspeto kung bakit napakalaki ng magiging epekto ng desisyon ni Kai ngayong off-season? Hindi lamang ito tungkol sa isang Summer League invitation o isang torneo para sa Gilas.
Ang pinag-uusapan dito ay ang susunod na yugto ng kanyang basketball career. Sa edad na ito ni Kai, napakahalaga ng bawat exposure sa NBA ecosystem. Maraming international players ang gumamit ng Summer League bilang tulay papunta sa NBA. Hindi lahat ay agad nakakakuha ng guaranteed contract. Ang iba ay nagsimula sa Exhibit 10 deal, training camp invite, G-League opportunity at unti-unting nakaakyat sa pinakamataas na antas ng basketball. Ito ang dahilan kung bakit maraming basketball analyst ang naniniwalang hindi dapat sayangin ni Kai ang anumang pagkakataong maipakita ang kanyang pag-unlad sa harap ng mga NBA decision makers. Matapos ang kanyang injury, maraming scouts ang gustong makita kung gaano kalaki ang kanyang improvement sa mobility, lateral quickness, strength at overall conditioning. Ang Summer League ay isa sa pinakamagandang lugar upang mapatunayan niya yon. Pero sa kabilang banda, alam din ng lahat kung gaano kahalaga si Kai para sa Gilas Pilipinas. Kapag kompleto ang frontcourt ng ating national team, kasama sina Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, at iba pang bigman ng bansa, ibang antas ang magiging depensa at rebounding ng Gilas laban sa mga elite Asian teams. Kaya may posibilidad na magkaroon ng compromise solution. Maaaring payagan si Kai na tapusin muna ang kanyang Summer League commitments bago sumama sa national team preparations. Kung walang direktang conflict sa mga laro at training schedules, posible pa rin makita natin siyang magsuot ng Gilas jersey pagkatapos ng Summer League campaign. Well, sa katunayan, ang pinakamalaking panalo rito ay hindi lamang para kay Kai, kundi para rin sa buong bansa. Kapag makakuha si Kai ng mas mataas na opportunity sa NBA system, mas tataas din ang kalidad ng karanasan at kumpiyansang maibabalik niya sa Gilas. Ang bawat NBA workout, bawat Summer League game at bawat exposure laban sa world-class competition ay dagdag armas para sa pambansang kupunan. At ito ang pinakamahalagang punto. Hindi kailangang mamili ang mga Pinoy sa pagitan ng NBA Dream at Gilas Dream. Ang tamang timing, tamang schedule at tamang coordination sa pagitan ng kanyang kampo at ng SBP ay maaring magtagpo ang dalawang pangarap na ito. Kaya habang hinihintay natin ang mga official na announcement tungkol sa susunod na hakbang ni Kai, isang bagay ang malinaw, buhay na buhay pa rin ang kanyang NBA aspirations at kasabay nito ay nananatiling bukas ang pinto para sa kanyang pagbabalik bilang isa sa pinakamalaking sandigan ng Gilas Pilipinas. So ang tanong ngayon, kung mabibigyan si Kai ng pagkakataong pagsabayin ang NBA Summer League at ang serbisyo para sa bayan, handa na ba tayong masaksihan ang pinakamalaking comeback chapter ng kanyang karera? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.